Naku mom, hindi ko po kailangan ang mga iyan, nakangiti kong wika kay Mommy Miracle na sinabayan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. Nandito kami ngayon sa isang shop na puro mga luxury items ang tinitinda. Presyo pa lang ng mga paninda talagang nakakaramdam ako ng panghihilab ng aking tiyan. Ang mamahal kasi. Yes, sobrang mahal at kung ako lang ang masusunod baka kanina pa ako lumabas sa shop na ito. Subukan mo. Hawakan mo lang hindi ba't ang ganda, nakangiti nitong wika sa akin. Pilit niyang pinapahawakan sa akin ang mga bags na nasa harapan ko. Mamagaganda naman po lahat pero hindi po ba't may napili na tayo kanina, nakangiti kong sagot. Yes, at kulang pa iyon. Dagdagan pa natin, sagot naman ito. Hindi naman ako nakaimik. Natatakot din kasi ako nang baka ma-offend siya eh. Baka mapahiya siya sa mga kaharap naming mga sales staff na nag-a-assist sa amin ngayon kung patuloy akong kukontra sa gusto niya. Hindi talaga ako mananalo sa kanya, kaya naman pinili ko na lang na manahimik na lang. Magiging daughter-in-law na kita at dapat lang na magkaroon ka din ng mga collections ng mga ganitong items, pigil ko tuloy ang sarili ko na mapangiwi. Ngayon pa lang kasi inaalala ko na kung ano ang magiging reaksyon ni Elijah kapag malaman niya ang tungkol dito. Buti sana kung tag-hundreds lang ang presyo ng mga bags na ito ang mamahal eh. Hindi afford ng pangkaraniwang tao, pero itong si Mommy Miracle parang wala lang sa kanya ang lahat. Gayunpaman, wala na akong nagawa pa kasi nabayaran niya na. Pagkatapos namin sa shop na iyon, kaagad na akong nagyaya kay Mommy na umuwi na. Baka kung ano-ano pa ang bibilihin niya eh. Hindi ko naman kailangan ang mga iyon kung totoosin. Maayos naman kaming nakauwi ng bahay. Pagdating namin, todo assist naman sila Manang Presi at Manang Salve. Kaagad ko silang inutusan na dalhin na kaagad sa kwarto at ipasok sa loob ng walk-in close ko ang mga items na pinamili ni Mommy Miracle sa akin. Ayaw ko kasing ipakita kay Elijah ang mga iyon dahil nahihiya ako. Natatakot din ako sa mga posibleng iisipin niya sa akin. Hindi na din naman nagtagal si Mommy Miracle sa bahay at talagang inihatid niya lang ako. Hindi na daw siya magtatagal dahil kailangan ko daw magpahinga na kaagad ko na din namang sinang-ayunan. Medyo napagod din kasi talaga ako sa shopping namin at nakakaramdam ng din ako ng antok. Diretso ako ng kwarto. Nagpalit lang ako ng damit at nahiga na ng kama. Dahil siguro sa pagod, mabilis na din naman akong nakatulog at muling nagising na ang una kong nasilayan ay ang presensya ni Elijah. Nakaupo siya dito sa may gilid ng kama at matamang nakatitig sa akin. Nakauwi ka na pala, mahina kong sambit. Akmang babangon na sana ako pero maagap niya akong pinigilan. Stay. Matulog ka pa, nakangiti niyang bigkas. Ginawaran niya pa ako ng magaan na halik sa aking noo bago siya tumayo. Naglakad siya papasok ng banyo, kaya naman muli ko na ding ipinikit ang aking mga mata. Muli akong napadilat nang maramdaman ko ang muling paglabas niya ng banyo. Bumangon ako at sumandal sa may headboard ng kama habang mataman ko siyang pinagmamsdan. Wala na siyang damit pang itaas kaya kitang-kita ko ang maganda niyang katawan. Tanging boxer shorts lang din ang pang-ibaba niyang kasuotan, kaya naman hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng pag-iinit, lalo na nang mapatitig ako, sa maiharapan niya na kitang-kita ko ang isang bagay na bumubukol doon. Shit, bakit ba napakahat niya? Ang sarap sa mga mata pagmasdan ang hubog ng katawan niya. Sweetie, hindi ba't sabi ko matulog ka pa? Kunot noon niyang bigkas nang mapansin niyang tuluyan na akong nakasandal sa kama. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Sino naman ang makakatulog kung iyan lang ang suot mo? Exposed ang katawan mo sa mga mata ko kaya magbihis ka na. Nakalabi kong sagot. Isang mahinang pagtawa ang naging tugon niya sa akin habang naglalakad palapit dito sa kama. Sumampa siya habang hindi iniaalis ang pagkakatitig sa akin at hindi na ako nakapalagpa nang bigla niya na lang itinaas ang blouse ko at walang sabi-sabing sinungaban ang isa sa mga pasas na pink ko. Nag-uumpisa nang lumaki ang mga babis ko ha. Mahina niyang pangsambit bago niya isinubo ang isa sa mga pasas na pink ko. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaungol. Buntis ako at nadagdagan na ang sukat ng aking boobs. Lalo itong naging malaki sa paningin ni Elijah, kaya naman halos gabi-gabi din niyang nialalantakan ito. Walang kasawa-sawa at akala mo may nahihigop isang nektar mula sa loob noon. Pakiramdam ko may libo-libong kuryente ang biglang dumaloy sa aking mga ugat.
Napaungol pa nga ako at hindi ko mapigilan na mapahawak sa kanyang buhok, habang marahan niya ng sinisip-siip ang isa sa mga pasas na pingko, habang ang isa niyang palad ay nag-uumpisa ng masahin ang kabila. Nilalapi-lapirot nito ang isa sa mga pasas na pingko at paminsan-minsan ay nararamdaman ko din ang makailang beses niyang paglamas sa mismong boobs ko. Para na akong mababaliw sa sobrang sarap. Ah, Elijah! Ug! Mahina kong bigkas nang maramdaman ko ang pagapang ng isa niyang kamay patungo sa aking perlas ng silangan. Nilaro-laro niya ang tinggil ko habang ramdam ko ang pagkabasa ko sa bahaging iyon. Ugh! Grabe, ang sarap, mahina ko pang daing. Magaan ang daliri niya na nilalaro at kinikiliti ang perlas ko. Sobrang dulas ko na sa bahaging iyon kaya naman wala sa sariling mas lalo ko pang ibinuka ang hita ko. Excited na akong pasukin niya ulit. Excited na akong maramdaman ulit ang malaki at mahaba niyang sandata sa loob ko. Ready, nakangiting tanong ni Elijah sa akin. Isang marahang pagtango ang naging sagot ko sa kanya bago siya tuluyang umibabaw sa akin. Ikiniskis niya ang sandata niya sa pagkababi ko bago siya buong ingat na bumaon. Elijah, mahina kong sambit. Nag-umpisa na siyang umindayog sa ibabaw ko habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig niya sa aking mukha. How does it feel, sweaty? God, ang sarap mo, Jennifer. Hinding-hindi ako magsasawa sa iyo, mahina niyang sambit na parabang isang musika sa pandinig ko. Punong-puno ang pakiramdam ko. Ramdam ko din ang bawat pagbaon at paghugot niya. Pinaghalong sarap at kiliti na tuluyang bumubuhay sa buo kong pagkatao. Hinding-hindi talaga ako magsasawa sa ganitong klaseng routine ng buhay ko. Palagi ko itong hahanap-hanapin at tanging kay Elijah lang. Ang sarap mo, Jen. Ang sikip mo pa rin, muli niyang sambit. Lalo din tuloy akong ginanahan. Napayapos ako ng mahigpit sa kanya, kasabay ng pagsiil ng halik niya sa labi ko. Muli kong naramdamanan ang pagpisil niya sa dibdib ko. Lalo tuloy iyong nagpadagdag sa matinding pagnanasa na nararamdaman ko ngayon. Hindi pa siya nakontento at saglit niyang hinugot ang kanyang anakonda sa loob ko. Pumwesto siya sa may paanan ko kasabay ng pagtaas niya sa tuhod ko. Isinampay niya iyon sa mailiig niya bago niya ulit ako pinasok. Ugh! Elijah! Shit, sige pa! Sige pa, paulit-ulit kong bigkas sa habang walang humpay ang ginawa niyang pag-ulos. Oh, Pak! Pak, Jen! Nakaka-addict ka, sambit niya din. Pulang-pula na din ang kanyang mukha at pareho ng tagaktak ang pawis sa aming mga katawan. Binabalot ang sarap ang buo kong katawan sa bawat pagkadyot niya sa akin. Punong-puno ang perlas ng silangan ko at feeling ko nga mamamaos na ako sa kakasigaw dahil sa sarap. Elijah, I am coming, mahina kong sambit. May kung anong familiar na bagay ang gustong lumabas sa akin at alam kong malapit na ako sa sukdulan. Kagatlabing napapikit ako habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Patuloy sa walang humpay na pag-ulos sa akin si Elijah. Ewan ko ba, bakit feeling ko ang tagal niya naman yatang labasan ngayon? Medyo ngalay na din ang tuhod ko pero ayos lang. Masarap naman kaya wala akong balak na magrekamo. Hihihi. Ilang ulos pa at sabay na naming narating narurok ng tagumpay. Kaagad kong naramdaman ang pagkalat ng napakainit na likido sa looban ko. Naghalo ang aming mga katas kasabay ng panginginig ng tuhod ko habang ninamnam ang mainit at masarap na pakiramdam dulot ng mainit na paglalaro ng apoy. Satisfied ang katawang lupa ko habang parehong habol namin ang aming paghinga. Nang tuluyang makaraos, muli akong hinila ng antok. Nagising ako sa kakaibang aroma na naamoy ko sa buong paligid at nang imulat ko ang aking mga mata, ang nakangiting mukha ni Elijah ang kaagad na sumalubong sa akin. Thanks God at nagising ka din, nakangiti ni siyang bigkas. Napasulyap muna ako sa orasan na nasa bedside table at nagtatakang muling tumitig sa kanya. Dinner time. Alam kong gutom ka na kaya pinaakyat ko na din ang mga pagkain dito sa kwarto, nakangiti niyang bigkas. Hindi ko na mapigilan pa ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Buong lambing akong nayakap sa kanya dahil kung alam niya lang, ang mga ganitong bagay ay malaking epekto sa akin. Sobrang saya ng puso ko sa mga ganitong simpleng paraan na pagpapakita niya ng pagkikare sa akin. Thank you, mahina kong sambit. Wish ko lang na sana hindi siya magbago. Sana kahit na ikasal na kami at makapanganak na ako, ganito pa rin siya ka-sweet sa akin. You're welcome, sweetie, mahina niyang sambit kasabay ng pag-angat ko sa iri.
Binuhat niya ako at dinala sa banyo, kaya naman napakapit na lang ako ng mahigpit sa lig niya. Pagdating ng banyo, naghilamos at nag-toothbrush lang ako at mabilis na ding lumabas. Gutom na din ako at naghahanap na ng pagkain ang bituka ko. Dumating din ang ilang araw kong pinakahihintay. Ang araw ng aming kasal at hindi maalis-alis ang ngiti sa labi ko. Excited ako na parang kinakabahan dahil sa wakas tuluyan ng maging legal ang pagsasama naming dalawa ni Elijah. Magiging misis niya na ako at magkakaroon ako ng karapatan sa lahat, lalo na kung legal na usapin ang nakasalalay. Hindi na ako matatakot isipin na baka anak lang ang habol niya sa akin. May basehan na para maging masaya ako at magkaroon na ng peace of mind. Kahit na walang ni isa akong kakilala, kaibigan or kadugo ang dumalo sa kasalan na ito, masaya pa rin ako. Namuhay ako ng feeling mag-isa at haharapin ko ang buhay sa hinaharap na hindi na sila kasama. Nandito na ako sa harap ng simbahan. Nakatayo at hinihintay ko na lang na magbukas ang pintuan ng simbahan at maglalakad na ako sa gitna ng isle. Nasa harap na din ng altar si Elijah at hinihintay niya na ang pagpasok ko. Kanina ko pa gustong maiyak kaya lang pinipigilan ko talaga ang sarili ko. Hindi pwedeng umiyak ako lalo na at natatakot akong baka mabura ang makeup ko. Gusto ko kasing maganda ako sa paningin ng future husband ko na si Elijah. Majority sa mga bisita hindi ko kilala. Nabangit ni Mommy Miracle sa akin na piling mga bisita lang naman ang mga nandito para saksihan ang pagpapakasal namin ni Elijah, at dahil first time ko lang na makadaupang palad ang ilan sa kanila, hindi ko talaga maalala ang mga pangalan nila. Mga tiyuhin, tiyahin mga pinsan ang karamihan sa mga nandito. Siguro pagkatapos ng kasal na ito, next goal ko ay kikilalanin ko sila isa-isa. Ayon kay Mommy Miracle, mababait naman silang lahat at masaya silang lahat sa pagpapakasal naming dalawa ni Elijah. Lalong naging matamis ang ngiti sa labi ko ng dahan-dahan nang bumukas ang malaking pintuan ng simbahan na sinabayan pa ng malamyos na tugtugin na napiili naming kantahin ng isang sikat na mang-aawit habang magmamartsa ako sa gitna ng isle. Kay ganda ng tugtugin na nagpadagdag sa galak na nararamdaman ng puso ko. Sa unang paghakbang, unang sumulubong sa paningin ko ang ingrande at maayos na disensyo ng simbahan. Mga mamahaling bulaklak at mga bisitang nakatitig sa akin. Lahat sila ay may ngiti sa labi, lalo na nang mag-umpisa na akong maglakad palapit sa aking groom na si Elijah na noon ay seryoso ang mukhang nakatitig din sa akin. Habang palapit na ako sa kanya, hindi ko na nga napigilan pa ang tuluyang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko, nakalutang ako sa alapaap. Bago pa ako nakalapit ng altar, kusa na akong sinalubong ni Elijah at hinawakan sa kamay. Ready, nakangiti niyang bigkas. Isang matamis na ngiti na sinabayan ko pa ng pagtango ang naging sagot ko. Sabay kaming humarap sa pari. Ilang saglit lang nag-umpisa na ang seremonya ng kasal. Siyempre, wala akong masyadong maintindihan dahil sa umaapaw ng tuwa na nararamdaman ng puso ko. Mabuti na lang talaga at lahat ng tanong ni Father, nasagot ko naman ng maayos dahil feeling ko lutang ako sa buong oras ng seremonya. Ganito pala ng pakiramdam kapag ikinasal ka sa lalaking gustong-gusto mo. Parang sobrang ganda sa mga mata ang lahat. Kay sarap sa pakiramdam na hindi mawala-wala ang ngiti sa labi ko. You may now kiss the bride, katagang huling binitiwan ni Father bago ko narinig ang malakas na palakpakan. Iniangat ni Elijah ang belo na nakatakip sa akin at ginawaran niya ako ng matamis. Nangiti sa labi na kaagad ko din namang tinugon. Nagtagal lang naman ang halik na iyon ng halos ilang segundo pero hindi magkamayaw ang mga bisita sa palakpakan. Lahat ay nakikisaya sa pag-iisang dibdib naming dalawa ni Elijah. Wow, sa wakas! Nahanap mo din ang the one mo, Kaos, bangit pa nga ng isa sa mga bisita at hindi na ito nakatitis pa. Siya pa talaga ang naunang lumapit sa amin para makipagkamay sa aming dalawa ni Elijah. Hi Jennifer! Si Kenneth nga pala. Pinsan ko ang husband mo and the beautiful wife, Ella, nakangiti pa nga nitong kusang pakilala sa akin habang nakaangkla ang braso nito sa kasamang magandang babae na asawa niya pala. Nice to meet you Jennifer, matamis pang ang bigkas ni Ella at hindi na ako nagulat pa nang bigla na lang siyang nakipagbeso sa akin. Siguro kailangan ko nang masanay sa ganitong gesture dahil lang nagsilapitan na din ang iba pang mga pinsan at mga kamag-anak ni Elijah, isa-isa na din silang nakipagbeso sa akin kasabay ng walang humpay na pagbati nila sa amin. Sumunod eksena ay picture taking.
Lahat sila ay ipinaparamdam sa akin na malugod akong tinanggap biglang asawa na ni Elijah, kaya sobrang gaan din ng kalooban ko. Naipangako ko tuloy sa sarili ko na magiging mabuti akong asawa at ina ng magiging mga anak naming dalawa ni Elijah. Pagkatapos sa simbahan, diretso kami sa reception party kung saan mas lalo ko pang nakasalumuha ang halos lahat ng Villarama clan. Katulad ng naganap sa simbahan, mainit ang pagtanggap nila sa akin, kaya naman ako na yata ang pinakamasayang babae sa balat ng lupa. 2 buwan pagkatapos ng kasal naming dalawa ni Elijah, masasabi kong isa na akong ganap na legal wife nito. Hinahayaan na din ako na lumabas ng bahay para makapag-shopping ng lahat ng mga pangangailangan ko. May sariling personal driver siyang itinalaga sa akin, kaya naman feel ko talaga ang pagiging misis niya. Naging masaya at smooth ang pagsasama namin at ramdam na ramdam ko naman ang pag-aalaga niya sa akin. Feeling ko nga mas lalo akong naging special sa kanya, which is alam ko sa sarili ko na tuluyan na ding nahulog ang loob sa akin ni Elijah. Hindi niya man nababangit sa akin ang salitang I love you, alam ko sa sarili na mahal niya na ako. Nakikita ko kasi iyon sa mga kilos at nararamdaman ko iyon sa mga haplos niya. Naranasan ko na ding mabuhay ng maalwan at kaya ko nang bilihin lahat ng nais ko. Nag-uumpisa na ding lumaki ang tiyan ko kaya naman mas lalo pa akong naging maingat sa kilos ko at lahat ng mga kinakain ko. 5 buwan na ang tiyan ko at ilang buwan na lang ang bibilangin masisilayan na namin ang magiging anak namin. Siguro sa ngayon wala na akong mahihiling pa dahil kontento na ako sa naging takbo ng buhay ko sa piling niya. Manang, nakaredy na po ba ang pagkain ni Elijah na pinahanda ko sa inyo? Nakangiting tanong ko kay Manang Salve, pagkababa ko dito sa may kusina. Balak kong sorpresahin ngayong araw si Elijah at dadalhan ko siya ng lunch sa opisina niya. Nitong mga nakaraang araw, napapansin ko kung gaano siya kaabala at palagi na din itong ginagabi ng uwi which is naiintindihan ko naman dahil ang dami daw kasi talagang mga trabaho sa opisina na dapat tapusin. Naku, opo ma'am. Ready na po, nakangiting sagot naman sa akin ni Manang. Isang ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko at nagpatiuna na akong naglakad palabas ng kusina. Nakasunod sa akin si Manang Salve. Habang bitbit niya ang pagkain na dadalhin ko kay Elijah at diretso ako sa nakaparadang kotse kung saan naghihintay ang personal driver sa akin. Kaagad naman akong pinagbuksan ng pintuan ng kotse ni Manong driver at nang maayos na akong nakaupo, iniabot ni Manang sa akin ang baon na ipinahanda ko para kay Elijah. Tiwala ako na matutuwa si Elijah kapag makita niya ako ngayon. Gusto ko kasing magmukhang mapagmahal na asawa sa kanya, kaya ko ito ginagawa. Actually, ginaya ko lang naman ang ganitong gawin kay Ella na asawa ng pinsan ni Elijah na si Kenneth dahil noong minsan na nagkita kami sa mall. Nabangit nito sa akin na palagi daw nitong dinadalhan ng lunch ang asawa niya sa opisina at tuwang-tuwa daw. Kaya nga gusto ko ding gayahin at sure akong matutuwa din si Elijah sa akin. Nakaupo lang naman ako sa bahay maghapon at ang mga ganito kaliit na gesture ay malaking epekto ito kay Elijah para maiparamdam ko dito na isa akong mabuting asawa. Mabilis lang din naman kaming nakarating sa opisina ni Elijah. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumunta ako dito kaya naman medyo kabisado ko na kung saan matatagpuan ang opisina nito. Minsan na kasi akong naisama dito ni Mommy Miracle noong bago kami ikinasal ni Elijah. Pagkaparada ng sasakyan bumaba na din kaagad ako bitbit ang pagkain ni Elijah. Dumaan na din ako sa reception area at dahil kilala na ako ng receptionist iginya na lang ako nito kung saang elevator ako sasakay. Thank you, nakangiti kong wika sa receptionist pagkatapasok ko sa loob ng elevator. Isang masayang pagtango lang din naman ang naging sagot niya sa akin bago sumara ang pintuan. Puno ng pag-asam at positive energy, excited kong hinintay na huminto ang elevator sa top floor ng building. Pagkabukas ng elevator, excited akong lumabas at diretso sa table ni Miss Jasmine Sanchez. Ang executive secretary ni Elijah na nang mapansin nito ang presensya ko kitang-kita ko sa mga mata niya ang pagkagula. Good afternoon ma'am, kaagad na bati nito sa akin. Isang tipid ng ngiti ang naging tugon ko bago ako tumitig sa pintuan ng opisina ni Elijah. Si Elijah, nasa loob ba? Tanong ko sa kanya. Si Sir po. Opo, nasa loob po ng opisina niya ma'am. Bigkas nito at akmang hahawakan niya na sana ng kanyang telepono para siguro tawagan si Elijah at ipaalam dito ang presensya ko pero mabilis ko siyang pinigilan. Gusto ko siyang isurprise, nakangiti kong bigkas. Naglakad ako patungo sa may pintuan ng opisina ni Elijah
at hindi ko na pinansin pa ang tangkang pagpigil sa akin ni Miss Sanchez. Pagkatapat ko sa pintuan, kaagad kong hinawakan ang doorknob at dahan-dahan na itinulak iyon. Walang sabi-sabing pumasok sa loob at hindi ko mapigilan ang mapakunot noon nang sumalubong sa paningin ko ang familiar na mukha ng bisita nito. Si Ethel at mukhang may seryoso silang pinag-uspan base na din sa ekspresyon ng mukha nila meron sila ngayon. Iset, ano ang ginagawa mo dito? Dahil sa matinding pagkagulat, hindi kaagad ako nakapagsalita. Pakiramdam ko biglang may kung anong matalim ng bagay ang biglang sumundot sa puso ko. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan kaya naman tulala akong nagpapalipat-lipat ang tingin kina Elijah at Ethel. Hindi ba't ako ang dapat magtanong? Ano ang ginagawa ni Ethel dito sa opisina mo? Nagtataka kong tanong. Napatitig na din sa akin si Ethel habang may pilit na ngiting nakaguhit sa labi. Oh, sorry Ma'am Jen. Nag-a-apply ako ng work. Narinig ko kasi na nangangailangan sila ng office staff at sakto naman na kailangan ko ng trabaho. Si Ethel na ang sumagot. Talagang tinawag niya pa akong ma'am gayong alam ko naman sa sarili ko na napipilitan lang siya. Iba ang sinasabi ng bibig niya na nakikita ko sa mga mata niya. Okay Ethel, hintayin mo na lang ang tawag ng EEC. You can go now, narinig ko pang sambit ni Elijah bago ito tumayo at naglakad palapit sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ibig bang sabihin ito, hahayaan ni Elijah ang Ethel na ito na magtrabaho sa kumpanya niya? Hindi ako papayag. Nakakatakot kaya iyon. Baka kasi ibang trabaho ang gagawin nila pagdating ng mga araw eh. Nakakatakot isipin na baka magising na lang ako isang umaga na iba na pala ang tinatrabaho nilang dalawa. Ano ang ginagawa mo dito? Bakit hindi mo man lang sinabi na dadaan ka dito sa opisina? Masuyong tanong ni Elijah sa akin pagkalapit niya. Pilit naman akong ngumiti. Saglit na sumulyap kay Ethel bago ako tumingkayad at binigyan ng halik sa labi itong si Elijah. Yes, sa mismong harap ni Ethel, gusto kong iparating sa kanya na wala na siyang puwang sa puso ni Elijah. Akin na ang lalaking ito at alam ko kung ano ang dahilan ng Ethel na ito kaya siya nandito sa opisina. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi ko maramdaman ang kung ano ang mga nangyayari ngayon. Dinalhan kita ng pagkain. Buong tamis ang ngiti sa labing bigkas ko upang sagutin ang tanong ni Elijah kanina. Iniangat ko pa ang hawak kong baunan bago iyon inilapag sa office table. Pagkatapos noon, muli kong ibinaling ang tingin ko kay Ethel na noon ay wala pa yatang balak na umalis. Oh, bakit nandito ka pa? Hindi ba't pinapaalis ka na ng asawa ko? Nakataas ang kilay na tanong ko. Ha? Ah. Nga pala. Sige Sir Elijah, mauuna na po ako, sagot naman kaagad ni Ethel at mabilis na siyang lumabas ng opisina. Naiinis na nasudan ko na lang siya ng tingin at nang tuluyan na itong nakaalis, muli kong ibinaling ang tingin ko kay Elijah. Ano ang ginagawa niya dito? Nakataas ang kilay na tanong ko. Natawa naman ito habang igingya niya ako patungo sa mahabang sofa na dito lang din matatagpuan sa loob ng opisina niya. Naghahanap daw ng trabaho at sakto naman na naghahanap kami ng mga karagdagang staff, kaya dumirekta na siya sa akin, sagot nito. Inalalayan niya akong makaupo sa sofa. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapaisip. Paano naman nalaman ni Ethel na naghahanap ang kumpanya ni Elijah ng karagdagang staff? Regular na ba silang nag-uusap? Tatangapin mo ba siya? Kaagad ko din tanong. Natawa naman ito habang matiim na nakatitig sa akin. Ayaw mo ba? Ayaw mo bang makatulong sa kapwa? May bakas na biro sa boses niya pero hindi ko pa rin mapigilan ang mapaera. Kung si Ethel man lang din, wag na, sagot ko naman. Nagulat na lang ako nang bigla na lang siyang napahalakhak. Ipapasa ko sa GC department ang resume niya at kung iha-hire siya hindi ko paghihimasukan iyon. Deserve niya din naman ang magkaroon ng trabaho, kaagad niya ding sagot sa akin. Kaagad naman akong nakaramdam ng pag-aalinlangan. Bakit kailangan niya panghayaan ang EC department na magdesisyon kung tanggap or hindi sa trabaho si Ethel gayong siya naman itong boss? Basta, hindi ako papayag na magtatrabaho si Ethel sa opisina niyang ito. Mahirap na. Marami namang kumpanya ang naghahanap ng trabahante, bakit dito pa sa kumpanya mo, nang hihimutok kong bigkas? I don't know. Teka lang, don't tell me na nagsiselos ka kay Ethel, seryosong tanong niya sa akin. May nakaraan kayo ng babaeng iyon at hindi mo mawawala sa akin ang hindi magselos.
Mag-hire ka na lang ng ibang tao, basta huwag lang siya, seryosong sagot ko sa kanya. Napansin kong natigilan siya bago tumango-tango. Okay as you wish. Hindi ko ihahar si Ethel kaya ipagpalagay mo ang kalooban mo. Now, may dala kang foods para sa akin, di ba? Pwede ko na bang kainin iyon? Gutom na ako, nakangiti niyang bigkas. Masigla naman akong muling tumayo at kinuha ang lunchbox na dala ko na nasa office table niya at muling naglakad pabalik sa kanya. Kahit papaano, maganang kinain ni Elijah ang dala kong pagkain. Nagustuhan niya daw ang lasa kaya naman parang gusto ko na lang tuloy gawing routine ang ganitong bagay. Parang gusto ko na lang tuloy hatiran siya palagi ng lunch dito sa opisina niya. Ginawa ko nang ang routine ang paghahatid ng pagkain tuwing lunch kay Elijah at napapansin ko na masaya naman siya sa ginagawa kong iyon. Lalo tuloy akong nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili ko na siguro nga mahal niya na din ako kaya naman tuluyan na ding nahulog ang loob ko sa kanya. Mas lalo ko na din siyang minahal dahil nakatatak na sa isipan ko na kami talaga ang para sa isa't isa at kami lang ang magsasama habang buhay. Naging maayos naman ang pagbubuntis ko at excited na kaming dalawa na malaman ang gender ng bata. Sinigurado din ni Docy na healthy ang baby na nasa sinapupunan ko na lalong nagbigay sa akin ng peace of mind. Yed said, Jen, may lunch meeting ako mamaya kay Mr. Say. Baka hindi mo ako maabutan sa opisina, kaya huwag ka na munang pumunta doon ha. Kasalukuyang kumakain kami ng breakfast ni Elijah nang sabihin niya sa akin iyon. Well, hindi na ako nagulat pa. Sa loob ng isang buwan na paghahatid ko sa kanya ng lunch, nangyayari talaga ito, kaya naman naiintindihan ko ang mga ganitong senaryo. Ganoon ba? Okay, hindi na muna kita dadalhan ng lunch mamaya, nakangiti kong sagot. Yayayain ko na lang siguro si Ella na lumabas kami. Ayaw ko kasing magmukmok dito sa bahay na walang ginagawa at since medyo close na ako kay Ella na asawa ng pinsan nitong si Elijah na si Kenneth siya na lang ang yayayain kong lumabas. Gusto kong maglibot-libot at tumingin-tingin ng mga bagay-bagay na pwedeng bilihin para sa nalalapit kong panganganak. Pagkaalis nga ng bahay ni Elijah, kaagad kong tinawagan si Ella para yayain sa Carissa Villarama Shopping Center. Kaagad din naman itong nagpa-unlock kaya naman sobrang tuwa ko. Sa mall na daw kami magkikita before lunch kaya naman nagpahinga lang ako saglit bago nag-prepare sa pag-alis. Kagaya sa mga nauna kong lakad, ipinag-drive ako ng personal driver ko patungo sa nasabing shopping center. Halos sabay lang kaming dalawa ni Ella dumating sa nasabing mall. So, kumusta ka na? Ang laki na niyan nakangiti niyang bigkas sa akin. Kasalukuyan din itong buntis sa pangalawang anak nilang dalawa ni Kenneth, pero nasa 3 buwan pa lang ang kanyang tiyan. Hindi siya maselan kung magbuntis kaya sinundan na kaagad nila ang panganay nila. Pangarap din yata nilang magkaroon ng maraming anak at nakikita ko naman na mahal nila ang isa't isa. 6 months na. Kaunting kembot na lang at lalabas na si baby, nakangiting sagot ko. Wow, congratulations. Excited na ako para sa inyong dalawa ni Elijah, nakangiting sagot nito. Kumain muna kami ng lunch bago kami nag-ikot-ikot sa buong paligid. Wala naman sana akong bibilhin kaya lang noong napagawi kami sa store na nagtitinda ng mga pang-maternity dress na pabili na din ako. Magaganda kasi ang mga design at isa pa sayang din naman itong pamamasyal namin kung wala akong bibilihin. Tumingin-tingin din kami ng mga gamit para sa mga babies at since hindi ko pa alam ang gender ni baby hindi na muna ako bumili. Isa pa gusto kong kasama si Elijah kapag bumili kami ng mga ganoong bagay. Jen, tumawag nga pala si Kenneth. Dadaanan niya daw ako ngayon, pagkatapos naming magbayad sa cashier. Sinabi nga sa akin ni Ella na dadaanan daw siya ng asawa niyang si Kenneth dito sa mall. Pupunta daw sila sa bahay ng mother-in-law niya, kaya naman wala na din akong choice, kundi ang magpa siyang umuwi na lang din halos 3:00 na din naman ng hapon at ayaw ko din naman na abutan traffic sa labas. Ganoon ba? Kung ganoon, uuwi na din ako, nakangiting sagot ko. Mabuti pa nga siguro. Nakangiti nitong bigkas. Sa parking area na namin hinihintay si Kenneth, at nang dumating ito maayos na kaming nagpaalam sa isa't isa ni Ella. Sumakay ako sa sarili kong sasakyan at habang nasa biyahe, biglang nagbago ang isip ko. Sinabi ko kay Manong driver na dadaan kami ng opisina ni Elijah. Yes, siguro naman nasa opisina na siya ng mga oras na ito dahil sinabi niya sa akin na lunchtime naman iyong meeting niya kanina. Nandito na din lang ako sa labas at magbabaka sakali ako ngayon na daanan siya.
Dahil malapit lang naman ang opisina ni Elijah sa Carissa Villarama Shopping Center, mabilis lang din kaming nakarating. Bumaba ng kotse at diretso sa elevator. Pinindot ang top button at bumaba sa top floor kung saan matatagpuan ang opisina nito. Pagkabukas ng elevator, diretso ako table ng personal secretary nito na si Miss Sanchez at hindi ko pa nga mapigilan ang matawa nang mapansin ko ang pagkataranta nito nang mapansin niya ako. Ma'am Jennifer. Alam po ba ni Sir Elijah na pupunta kayo? Tanong pa nito na halata sa boses ang kaba. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo. Hindi eh. Teka, wala ba siya? Hindi pa ba siya nakakabalik galing sa meeting nila ni Mr. Say? Nagtataka kong tanong. Mukhang mali yata ang plano ko na dumiretso dito sa opisina ni Elijah ha. Hindi pa yata siya nakakabalik at wala akong choice kundi ang umuwi na lang muna. Ano po kasi ma'am? Na nasa opisina si Sir kaya lang. Talaga? Heist, thanks God. Akala ko talaga hindi pa siya nakakabalik eh. Teka lang, wag mo na siyang tawagan. Gusto ko siyang isurprise, nakangiti kong bigkas at bago pa ako napigilan ni Miss Sanchez, mabilis na akong naglakad patungo sa pintuan ng opisina ni Elijah. May matamis na ngiti na nakaguhit sa labi ko nang dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng opisina ni Elijah. Gustong-gusto ko siyang isurpresa sa presensya ko. Iyon nga lang nang tuluyan ko nang nabuksan ang pintuan ng opisina mukhang ako yata ang nasurpresa. Nakaupo si Elijah sa kanyang swivel chair samantalang nasa likuran nito ang babaeng hindi ko inaasahan na kasama niya dito sa loob ng kanyang opisina. Nakapulupot ang dalawang braso nito sa liig ni Elijah habang nakadukwang ito at magkalapat ang labi nilang dalawa. Kaagad nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko ito inaasahan kaya tulala akong nakatitig lang sa kanilang dalawa. Napansin yata di Elijah na may taong nanonood sa kanila, kaya naman napatitig ito sa gawi ko at nang makita niya ako, mabilis siyang napatayo na siyang. Dahilan kaya naghiwalay ang labi nilang dalawa ni Ethel. Ano ang ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko kasabay ng pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Jejen, ano ang ginagawa mo dito? Kaagad na din namang tanong ni Elijah sa akin. Hilamang luha sa aking mga mata na napatingin ako kay Ethel na noon ay may naglalarong ngiti sa labi. Anong ginagawa ko? Ikaw ano ang ginagawa niyong dalawa? Umiiyak kong tanong sa kanya. Natigilan naman si Elijah at hindi pa nakaligtas sa paningin ko ang pasenyas niya kay Ethel na lumabas na muna. Let me explain. Please, huwag ka munang umiyak. Ang nakita mo kanina ay niluluko mo ako. Kakayo pa rin ba? Tanong ko na sinabayan ko pa ng paghikbi. Hindi ko din kasi maipaliwanag ang sakit na nararamdaman ng puso ko sa mga sandaling ito. Ganito pala ang feeling kapag nahuli mo ang lalaking labis mong pinagkatiwalaan. Masakit pala na makita siyang may ibang babaeng kahalikan? Hindi. No. Mali ang inisip mo. Teka lang, buntis ka at baka mapaano ka at ang baby natin. Come on. Maupo ka muna. Bigkas ni Elijah at akmang hahawakan niya sana ako pero galit kong tinabig ang kamay niya. Muli akong napatitig kay Ethel na noon ay kapansin-pansin ang pangingislap ng mga mata sa tuwa. Pinalabas na siya kanina ni Elijah pero mukhang wala yata siyang balak na sundin iyon. Gusto yata ng babaeng ito na makita ang pagiging miserable ko dahil nahuli ko silang dalawa ni Elijah. Dahil sa bugso ng damdamin mabilis akong naglakad palapit dito at walang sabi-sabing sinampal. Walang hiya ka. Nakita mo na nga na ikinasal na kami, eksena ka pa, galit kong sigaw sabay duro kay Ethel. Napansin kong kaagad itong napahawak sa pisnging nasaktan at akmang sasampalin ko pa sana ulit siya nang bigla naman hawakan ni Elijah ang kamay ko. Jen, ano ba? Hindi tama na basta ka nalang manakit ng ibang tao. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Hindi ba't sabi ko magpapaliwanag ako? Huminahon ka nga, malakas din ang boses na wika ni Elijah sa akin. Pakiramdam ko lalong dumuble ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Talagang kinampihan niya pa ang Ethel na ito. Ayaw niyang sampalin ko ang babaeng ito sa harapan niya. Bakit? Huwag niyang sabihin na mahal niya pa rin? Huwag bastang manakit ng kapwa. Bakit? Ano ang ginagawa mo ngayon sa akin? Ha, galit kong sigaw pabalik sa kanya. Hindi naman siya nakaimik. Elijah naman asawa mo ako at nahuli ko kayo kanina sa hindi ka nais-nais na sitwasyon. Ano sa palagay mo ang mararamdaman ko?
galit kong tanong sa kanya habang patuloy sa pag-uunahan. Sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Kung alam ko lang na ganito kasakit ang makikita ko ngayong araw, hindi ko na sana siya pinuntahan dito sa opisina niya. Hindi ako sinagot ni Elijah, bagkos binalingan niya ng tingin si Ethel. Narinig kong inutusan niya itong lumabas ng opisina na kaagad na din namang tumalima, pero bago ito lumabas ng pintuan, napansin ko pang lumingon ito sa akin, habang may ngiting nakaguhit sa labi. Let me explain, okay? Huminahon ka. Walang mangyayari kung paiiralin mo ang init na ulo mo, bigkas nito at mabilis ako nitong inakay patungo sa may sofa. Patuloy sa pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Walang mangyayari kung paiiralin ko ang katangahan ko. Siguro nga, ang babaeng iyon pa rin ang mahal mo. Siguro nga, siya pa rin ang gusto mo, mahina kong sambit. Napansin kong natigilan na naman siya. Masarap ba ang halik niya? Mas masarap pa sa halik ko. Pati yata lipstick niya, nahigop mo na muli kong bigkas sa kabila ng aking paghikbi. Napansin kong kaagad naman siyang napahawak sa labi niyang may bahid pang ang lipstick ni Ethel. Malungkot akong napailing sabay tayo. Uwi na ako ng bahay. Sana maging tapat ka sa sarili mo. Mukhang hanggang ngayon, ang Ethel na iyon ang kailangan mo kaya sana maging masaya ka sa kanya. Bigkas ko at mabilis ang hakbang na lumabas ng opisina niya. Narinig ko pa nga ang pagtawag niya sa pangalan ko, pero parang walang narinig na tuloy-tuloy lang ang pag-alis ko. Diretso ako ng elevator at mabuti na lang talaga ay bumukas agad iyon ng pindutin ko. Pumasok ako sa loob at bago pa ako naabutan ni Elijah, muling sumara iyon at ang huli kong nakita sa kanya ay ang nag-aalala niyang mukha. Pagkalabas ko ng elevator, imbes na sa kotse ako dumiretso, naglakad ako palabas ng building. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta pero isa lang naman ang gusto kong mangyari sa ngayon. Wala akong planong umuwi ng bahay dahil ayaw ko munang makita si Elijah. Masakit kasi talaga. Feeling ko nakaukit na sa isipan ko ang mga nakita ko kanina at sa pagkakataon na ito, hindi ko alam kung saan ako patutungo. Akala ko talaga puro saya na lang ang mararamdaman ko sa piling niya pero mukhang nagkakamali ako. Darating at darating pala talaga ang problema sa buhay at hindi ko talaga alam kung paano harapin iyon. Sa kakalakad ko, hindi ko na napansin pa nakarating na pala ako sa may kalsada. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako patutungo pero nang may humintong taxi sa harapan ko, tahimik akong sumakay at nang tanungin ni Manong driver kung saan ako pupunta, sinabi ko na lang na dalhin niya ako sa pinakamalapit na park. Pinakamalapit na park pero inabot yata kami ng halos 1 oras na biyahe dahil sa traffic. Gayunpaman, dahil masama ang loob ko wala akong pakialam. Ma'am, nandito na po tayo sa Rizal Park, narinig ko pang sambit ng driver. Kaagad kong inilibot ang tingin sa paligid bago ko binuksan ang bag na dala ko at naglabas ng pera. Binayaran ko ang taxi fare ko bago ako bumaba. Hindi ko alam ang lugar na ito pero balak kong magstay muna ng mga ilang oras. Basta, bahala na. Mukhang hindi naman nakakatakot ang lugar na ito dahil marami namang mga taong namamasyal. Pinili kong maupo sa isang bench habang tahimik na lumuluha. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang ibalik ang tiwala ko kay Elijah sa nakita ko kanina. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang umuwi ng bahay niya para makisama sa kanya. Hindi ko alam kung ilang oras na akong walang ibang ginawa kundi ang maupo lang dito sa bench, pero nang muli kong inilibot ang tingin sa buong paligid napansin kong gabi na pala. May mga ilaw naman ang poste pero mukhang kailangan ko nang umalis. Nakakaramdam na din kasi ako ng gutom at hindi pwedeng hindi ako kakain. May baby na nasa sinapupunan ko na dapat kong pangalagaan. Masama ang loob ko na tumayo na. Nagpasya akong makisabay sa mga taong palabas ng Rizal Park. Tumawid ng kalsada at naglakad patungo sa kalapit na restaurant na una kong nakita. Kailangan ko munang kumain. Paplanuhin ko na din ang susunod kong hakbang dahil hindi naman pwedeng magtagal ako dito sa labas, lalo na at hindi ko kabisado ang lugar. Delikado kung abutin ako ng 10 oras ng gabi na nandito. Pa ako sa labas. Pagkapasok ko ng restaurant, kaagad na din akong umorder. Pumwesto ako sa pinakasulok ng restaurant habang hinihintay ko ang mga pagkain na inorder ko. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang pagtunog ng aking phone. Wala sa sariling kinuha ko iyon sa aking bag at akmang sasagutin ko na sana pero kaagad din namang nahinto ang pagtunog nito.
Tuluyan ko nang inopen ang aking phone at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko na ang daming missed calls. Karamhinan ay mula kay Elijah at may ilang din na galing kay Mommy Miracle at Ella. Bigla tuloy akong nakaramdam ng kaba. Tiyak akong nag-aalala na silang lahat sa akin. Lalong-lalo na si Mommy Miracle. Nagtatalo ang isipan ko kung sino sa kanila ang tatawagan ko nang muling tumunog ang aking phone. Nang mapansin ko na si Ella ang tumatawag, dali-dali kong sinagot iyon. Nasaan ka? Jen naman, alam mo bang nag-aalala na ang lahat sa iyo? Kaagad niyang sambit pagkapindot ko ng answer button. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Kakatapos ko lang ng ilang oras na pag-iyak pero heto na naman. Kusa na namang pumatak ang luha mula sa aking mga mata. Ano ba kasi ang nangyari? Teka, nasaan ka ba? Pupuntahan ka namin, muli niyang bigkas. Ella, pasensya ka na ha? Nagpapalamig pa ako sagot ko naman sa kabila ng paghikbi. Nagpapalamig? Gabi na Hindi naman kita tatanungin kung ano ang nangyari, kaya naman hayaan mo akong samahan ka. Saka, ano ka ba akala ko ba magkaibigan tayo? Bakit parang gusto mo yatang suluhin ang problema mo, bigkas nito? Wala na akong choice kundi sabihin sa kanya kung nasaan ako. Hindi ko din kasi alam kung saan pupunta Pagkatapos namin mag-usap ni Ella, tinawagan ko na din si Mommy Miracle. Nahihiya pa nga akong magsalita noong una dahil ramdam ko sa boses nito ang pag-aalala, pero nang sabihin ko na pupuntahan na ako ni Ella sa lugar kung nasaan ako, mukha naman siyang kumalma kaagad. Habang hinihintay ko si Ella, dumating naman ang pagkain in-order ko kaya kumain na muna ako. Mabuti na iyong may laman ang sikmura ko para mamaya matutulog na lang ako. Kung hindi lang ako buntis, nung ka talaga akong magpapasundo kahit na kanino. Baka nga mas gustuhin kong lumayo na lang muna Habang kumakain, hindi ko maiwasang mapatingin sa may pintuan dahil hinihintay ko nga si Ella at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang napansin ko ang bulto ni Elijah. Nakasimangot itong pumasok dito sa loob ng restaurant at bago pa ako nakakilos na patingin na ito sa gawi ko at mabilis na naglakad palapit sa akin. Naiinis naman na nabitawan ko ang hawak kong kutsara at tinidor. Mabuti na lang talaga at marami na akong nakain dahil bigla na lang din kasi akong nawala ng gana sa kinakain ko nang makita ko ang pagmumukha ng manlolokong si Elijah. Jackie, ang kailangan mo, naiinis kong tanong sa kanya. Salubong ang kilay at matalim ang mga matang nakatitig sa kanya. Kaagad na din naman siyang naupo sa harapan ko habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa akin. Kitang-kita din sa mukha niya ang pagod at kung ano ang kasuotan niya noong nasa opisina niya ganoon pa rin hanggang ngayon. Ibig lang sabihin nito, hindi pa din siguro siya nakakauwi ng bahay. Heist, baka naman inihatid niya pa ang kerida niyang si Ethel sa kung saan. Or baka naman umiskor pa. Sa isiping iyon hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng sama ng loob. Nag-uumpisa na namang magbadya ang luha mula sa aking mga mata, kaya naman mabilis akong uminom ng tubig. Tumitig sa labas ng restaurant kasabay ng pagpakawala ng malalim na buntong hininga. Matapang ako at ayaw kong umiyak sa harapan niya. Sanay na akong masaktan kaya sisiw na lang sa akin ang ganitong bagay. Jen, please. Alam kong galit ka sa nangyari pero sana huwag ka namang umalis ng basta-basta Alam mo bang sobrang nag-aalala ako sa iyo, mahinahon niyang bigkas. Napaingos naman ako sabay titig sa kanya. Gusto ko sanang isipin na nag-aalala siya sa akin, kaya ganito ang looks niya pero imposible naman yata. God, ilang buwan pa lang kaming naikasal pero nagawa niya na kaagad akong pagtaksilan. Hindi ko tuloy alam kung ano ang kulang sa akin at kung bakit kailangan niya pang tumingin sa iba. Naniniwala pa naman ako sa kasabihin na once cheater is always cheater at natatakot akong isipin na baka sila na ulit ng Ethel na iyon. Ano ang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi mo dapat iyakan ang isang bagay na walang katotoran, seryosong muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Gago ba siya? Sino bang tangang asawa ang hindi maiiyak sa nakita ko kanina? Natural, iiyak talaga ako dahil masakit sa kalooban na nakikitang may kahalikan siyang iba. Umalis ka na nga. Ayaw kitang makita, naiinis kong sagot sa kanya. Tuluyan na akong nawala ng gana sa kinakain ko. Hindi ko talaga alam kung bakit siya iyong nandito gayong hindi ko naman sana sinasagot ang tawag niya. Si Ella ang inaasahan kong darating pero bakit itong si Elijah ang dumating ngayon?
Tapusin mo na ang kinakain mo para makauwi na tayo. Masyadong late na at sa bahay na tayo mag-usap, seryosong sagot niya sa akin. Muli akong napairap sabay halukip-kip. Wala akong balak na umuwi ng bahay pero saan naman kaya ako pupunta? Heist, ang hirap ng ganito. Gusto kong magmatigas pero saan naman ako pupulutin kung nagkataon? Sa bawat desisyon na dapat kong gawin ay hindi lang sarili ko ang dapat kong isipin. Dapat ko ding isaalang-alang ang baby na nasa sinapupunan ko. Jen, alam kong galit ka and I am sorry. Si Sante na si Ethel sa kumpanya, kaya hindi ka na dapat magalit ng ganyan, muli niyang bigkas. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niyang iyon. Anong si Sante? Don't tell me na empleyado mo na ang babaeng iyon, naiinis kong tanong sa kanya. Halos bumuka na ang ilong ko dahil sa sobrang inis na nararamdaman ko. Tingnan mo nga naman. Wala man lang akong kamalay-malay na naghir pala talaga siya ng ahas sa kumpanya niya. Talagang hindi niya ako pinakinggan noon sa sinabi ko na huwag ihir si Ethel. Heist, makikita ng Eliga na ito. Hindi ko talaga siya kikibuin. Nakakaawa naman kasi siya kaya nagpa siya akong ihir siya. Alam kong ayaw mo iyon pero dahil nga sa nangyari kanina pinasisante ko na siya. Huwag ka nang magalit. Ang nakita mo kanina ay hindi naman ganoon kaseryoso and besides hindi naman. Hindi seryoso dahil hindi ko pa naman kayo nahuli sa na nasa ibabaw kayong dalawa ng kama, ganoon ba? Nako, Elja, kung gagawa ka din lang ng kalokohan siguraduhin mo na hindi ko kayo mahuli dahil kapag mangyari iyon sisiguraduhin ko talagang putol iyang kaligayahan mo, hindi ko na napigilan pang bigkas. Naiinis talaga ako at kapag bigyan ako ng chance hindi talaga ako mangingimi na putulan siya. Damay-damay na ito tutal naman nasa dugo talaga siguro nila ang pagiging palekero. Pareho talaga siguro siya ng kakambal niyang si Elias na mahihilig sa mga babae. Hindi marunong makontento sa isa at ngayon pa lang, kailangan ko na sigurong ihanda ang fighting spirit ko dahil wala din naman akong balak na isuko itong si Elijah sa ibang babae. Ako ang legal wife at nasa akin ang lahat ng karapatan. Napansin kong tulala siyang napatitig sa akin. Napalunok siya ng sarili niyang laway sabay dampot sa juice na inorder ko kanina at diretsyong nilagok iyon. Nagulat marahil siya sa narinig mula sa akin. Hindi niya marahil inaasahan ang katagang sinabi ko pero wala akong pakialam. Masama ang loob ko at ipaparamdam ko sa kanya iyon. Kung ayaw mo nang kumain, sa bahay na tayong mag-usap. Oras na ng tulog mo at baka mapaano kayo ng baby natin, mahinahon niyang sagot sabay inilabas niya ang kanyang wallet. Nagpatong siya ng ilang lilibuhin sa ibabaw ng table at sinenyasan ang waiter na kanina papatingin-tingin sa amin bago siya tumayo at inalalayan akong tumayo na din. Hindi na ako nagmatigas lalo na nang mapansin ko na sa amin na nakatingin ang ilan sa mga customers na kumakain dito. Ayaw ko namang gumawa ng eksena at makita nila ang pagtatalo naming dalawa ni Eliga. Isa pa, pagod na din kaya ako. Galing ako sa pagsa-shopping at gusto kong mahiga na muna sa malambot na kama. Medyo mabigat na din kasi itong tiyan ko . Bilin pa naman ni Doc na iwasan ko daw ang ma-stress dahil makakasama iyon sa kalusugan ko at ni baby kaya naman nang akayin ako ni Elijah palabas ng restaurant, wala na akong choice kundi ang magpasyanod na lang. Diretso kami sa kanyang kotse. Inalalayan niya akong makapasok sa loob at siya pa nga ang nagkabit ng seatbelt ko at nang mapansin niya na komportable na ako, saka na din siya sumakay sa may driver's seat. Kaagad niyang pinaarangkada ang sasakyan paalis, habang tahimik lang akong nakatanaw sa labas ng sasakyan. Hindi na din naman siya nagsalita hanggang sa makarating kami ng bahay. Pagkahinto pa lang ng kotse sa parking area na bahay, hindi ko na hinihintay pa na pagbuksan niya ako ng pintuan ng sasakyan. Kusa ko nang tinangal ang aking seatbelt at mabilis na ding bumaba ng kotse. Nagmartsa papasok sa bahay at diretsyo ng kwarto at pagkapasok sa loob. Inilok ko kaagad ang pintuan bago naglakad patungo sa kama at nahiga. Ramdam ko ang pagod at sakit ng kalooban ngayong araw pero kailangan kong maging matatag. Para kay baby. Dahil siguro sa matinding pagod na naranasan ko sa halos maghapon, hindi ko na nga namalayan pa na nakatulog pala ako. Muli akong nagising na kumakalam na ang tiyan sa gutom. Babangon sana ako mula sa pagkakahiga sa kama nang maramdaman ko na para bang may mabigat na bagay na nakapatong sa hita ko. Mula sa malamlam na liwanag na nagmumula sa lampshade, sa sariling napabaling ang tingin ko sa kung sino ang katabi ko,
at hindi ko maiwasan na magulat nang sumalubong sa paningin ko ang mahimbing na natutulog na si Elijah. Paano kaya siya nakapasok dito sa loob ng kwarto nang hindi ko namamalayan? Inilak ko iyon kanina nagtataka ko pang tanong sa sarili ko. Heist, nagawa niya pa talagang tumabi sa akin sa pagtulog sa kabila ng mga kasalanan na nagawa niya sa akin. Ang besides, hindi pa ako nakapaglinis ng aking katawan. Basta na lang akong nahiga kanina dito sa kama pagkadating ko, tapos nakatulog na kaagad ako. Hindi ko tuloy malaman kung babangon pa ba ako or hindi na. Kahit naman nagalit ako dito kay Elijah, hindi ko naman maatim na maisturbo siya sa pagtulog niya. Kaya pala mabigat ang sa maihita ko kasi nakadantay siya. Sa huli hinayaan ko na lang siya sa ganoon niyang posisyon at muli kong ipinikit ang aking mga mata. Bukas ko na lang ipakita sa kanya ang galit ko. Sa ngayon hayaan ko na muna siyang matulog kaya lang noong naramdaman ko talaga na gutom ako, wala na akong nagawa pa kundi ang tangalin ang kanyang legs na nakadatani sa hita ko. Dahan-dahan akong bumangon ng kama nang bigla naman siyang nagsalita. Saan ka pupunta? Maaga pa matulog pa tayo, narinig kong bigkas niya. Naradamdan ko pa nga ang pagyapos niya sa may baiwang ko at ang pagubsob ng mukha niya sa may tiyan ko. Kung hindi lang siguro dahil sa nakita ko kanina sa opisina niya baka kiligin pa ako sa ganitong gesture niya Kaya lang hindi Walang puwang ang kilig-kilig sa panahon gayon dahil niloko niya ako. Kakain ako kaya matulog ka na lang dito, maiksing sagot ko sa kanya. Heist, paano ko ba ipakita sa kanya na galit ako gayong ganito siya ka-sweet ngayong sa akin? Wala namang nagbago kahit na nahuli ko sila kanina ni Ethel sa opisina niya. Sweet pa rin naman siya sa akin kahit na pinag-alala ko siya kanina. Gutom ka? Okay, hindi mo na kailangan pang bumaba ng dining area. Ikukuha na lang kita ng foods, sagot nito habang dahan-dahan ng bumabangon. Hindi. Ayaw ko. Gusto kong sa ibaba kakain, sagot ko na din sa kanya. Buong ingat akong bumaba ng kama at naglakad patungo sa may pintuan. Kaagad na din naman siyang napasunod sa akin at hindi na ako nagpumiglas pa nang bigla niya na lang hawakan sa aking kamay. Alam kong ito ang paraan niya para alalayan ako. Ganito naman siya palagi at kagaya ng nasabi ko kanina, walang namang nabago sa pakikitungo niya sa akin kahit na nahuli ko silang dalawa ni Ethel sa hindi ka nais-nais na sitwasyon.